Charito Day po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon. Muli na naman po tayo nagkasama-sama sa lugar na ito. Mari ko po ba kayong aniyaang tumayo? Sama-sama po natin ideklara ang kabutihan ng ating Diyos. Amen? Mari ko po bang makita ang kamay ng pinagpala at pinaburang anak ng Diyos? Hallelujah! Isang papuring palakpak po sa ating dakilang tagapagligtas, sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga Hari, sa ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah! Let us continue to declare the goodness of God. Surely, goodness and mercy will follow us all the days of our lives. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Let us all together declare this.
so good to be in your presence, Lord. Thank you, Lord, that we can stand before you confident, Lord, because of your finished work on the cross. We are standing here in your presence, really worshiping you in spirit and in truth. And all together, Lord, we will declare your goodness, your mercy, your faithfulness, and your loving kindness, Lord. Thank you, Lord, that we are called your sons and daughters. And we are here, Lord. We can confidently say we love you because you first loved us. Let us all together sing with all our hearts and worship the Lamb of God. Hallelujah. We worship you, Lord Jesus. Once again, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am making, oh, I will sing of the goodness of God. Let us declare what we believe in our hearts and what the Bible says. Hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Amen. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, Lord. Your goodness
Thank you, Lord Jesus. There's no greater joy than this, O God, to be in your presence. Freely lifting our hearts, our hands, our worship to the great I am. Thank you, Lord, for only by your grace that we are here standing in your presence, forgiven, justified, redeemed, healed, saved, and righteous before you. Thank you, Lord, that we have this confidence in our heart, that we can call you our Abba Father, and we can say we love you because you first loved us, O God. And Lord, it is only by the finished work of Christ on the cross that we are here. Thank you for your amazing grace. We worship you, we honor your name, and we glorify you. To him who sits on the throne, and to the Lamb of God, be glory, honor, power, and majesty, forever and ever, and everybody sing. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the name of Jesus. Bago po tayo umupo, pakibati ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, give him praise, give him praise, give him praise. Make a joyful noise to God. Make his praise glorious, for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Well, give the Lord a clap of praise. Thank you, Jesus. Well, how are you today? All is well. All is well. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you confess that every day? Amen. We should. Promise, we should. It is important to confess that every day. And let's do that today. Everybody say, I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, make a joyful noise to God. Well, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening mga kabiyaya. Anumang oras nyo napapanood ang broadcast na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the See First button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform, mga kabiyaya. Mga TikTokers, mga kabiyaya, kasama nyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok. Ito po ay para sa ating nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Mapapanood nyo rin po ang Nuggets of Grace sa Reels platform ng Facebook. Real Grace Nuggets on Reels. Don't forget to like and share po sana mga kabiyaya. Hindi naman po kayo others. Piece by piece, we are reaching them one by one. Pagtulungan po natin ibahagi ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa maraming bansa. Real Grace Nuggets on Reels. Please prepare your communion elements, mga kabiyaya, sapagkat pagkatapos ng mensahe na ito, magkakaroon po tayo ng banal na komunyon. Tayo po'y naniniwala sa bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. If you are sick in your body and you are watching this broadcast today, let me be the first one to encourage you. Today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. We believe that with all of our hearts here at EMI. Today is your healing day. Today is your blessing day. Today is your miracle day. Today is your healing day. If you believe that, say amen. Let's give the Lord a clap of praise for that. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil kung ako naman ang tatanungin po ninyo, hindi po ko napapagod palaging ipaalala ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo tigit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Tulad ng nasusulat, Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering, because the truth is you are not just watching a broadcast. You are worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, if you are near our worship center, here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to invite you to come and worship the Lord with us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us via online. Maraming salamat din po mga kabiyaya sa lahat ng naparito para sumamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. One more thing, malugod ko po kayong inaanyayahan mag-join sa EMI Camp 2023, Full Grace Immersion, sa December 26 and 27. Gaganapin po ito sa Kaliraya Resort Club, Lumban, Laguna. If you register and pay ahead of time, you will get a 500 pesos discount only until the end of July, or for the first 500 campers, whichever comes first. Register now. Bukas na po ang registration, so you can register now.
For more information regarding EMI Camp 2023, please contact the Registrar, Pastora Jam Domingo. Inuulit ko po, nag-start na po ang registration. What are you waiting for? If you want to join us, register now. You can see the link on your screen. Pagkalipas ng pandemya, EMI Camp na po tayo ulit. Promise, masaya po ito. Palakpakan po natin si Lord. Maraming salamat po. One last thing. Nais ko pong ipaalala sa inyo mga kapatid ang kahalagahan ng pagsamba. Kaya doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, let me just stress the point. It is important to worship the Lord on the Lord's day. You should be in the Lord's house together with the Lord's people, worshiping the Lord in spirit and in truth. If you believe that, say amen. We are going to continue our series on The Bible Explains, Part 88. Today we are going to talk about grace-filled words. How to impart grace-filled words to your hearers. And one more particular thing to discuss is how you can impart grace to the person you are talking to. Ito ang pag-uusapan po natin today. Grace-filled words. Let's pray. Let's commit this to the Lord. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. Thank you for this beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you for the wonderful time of praise and worship. Thank you for the fact that you inhabit the praises of your people. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray, everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Hindi po natin maitatanggi ang kahalagahan at kapangyarihan ng mga binibigkas nating salita. Words are undeniably very powerful. The Bible says they carry life and death. They have consequences. Look at the verse. Proverbs chapter 18, verse 21. What you say can preserve life or destroy it. So you must accept the consequences of your words. Meron pong konsekwensya ang mga binibigkas po nating salita. Ang mga salitang binibigkas po natin ay katulad ng sisidlan. Ito'y naglalaman ng buhay o ng kamatayan. Pwede kang bumigkas ng buhay. Pwede ka rin bumagkas ng kamatayan. Pwede kang bumigkas ng mga salitang magpapala sa mga makakarinig sa iyo, o pwede ka rin bumigkas ng mga salitang magdudulot ng sumpa, galit, hinagpis sa mga taong makakarinig sa iyo. Words can be grace-filled or curse-filled. I want to say that again. Words can be grace-filled or curse-filled. We can bless people or curse people with the words we say. That is why we need to be very careful. We can do that knowingly and even unknowingly. You can do that even intentionally or unintentionally. Kaya napakahalaga po maging maingat sa binibigkas po nating salita. The Bible says, my people are destroyed for lack of knowledge. Hosea chapter 4, verse 6. That is why we have to know. Dapat alam natin, maging maingat tayo sa mga binibigkas nating salita. Hindi po tayo maaring maging ignorante sa kapangyarihang dala ng ating mga salitang binibigkas. Dahil may mga taong nakakarinig sa atin. Mayroon tayong mga nakakausap. Gusto natin silang i-bless. So we need to learn how to bless them through
grace-filled words that we speak. We need to learn how the Bible explains grace-filled words. Colossians chapter 4 verse 6, the Apostle Paul writes, "Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each other." I want to read that again. Let your speech or let your talk always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Grace should always be an integral part of our talk, and it must always be seasoned with salt. Ang asin po ay ginagamit para sa preservation. Kaya yan po ay ginagamit sa ating mga preservative. Kung ginagamitan ng asin, you want to preserve. Ganon din sa pagbigkas natin ng mga salita. If you want to preserve relationship like marriage, family, or friendship, we need to be very careful with the words we say. Sapagkat pag maingat tayong magsalita sa mga sinasabi natin, iniisip muna natin, ito'y puno ng grasya, puno ng biyaya, hindi masisira ang relasyon. Pero kung padaskol-daskol at ikaw ay walang ingat sa mga sinasabi mo, nakakasakit ka ng iyong kapwa, at kung minsan gusto mo mambawiin ang nasabi mo na. That's why we have to think before we speak. Mag-iisip muna bago magsasalita. Sapagkat ang mga salitang sinasabi po natin ay maaring nagtataglay ng buhay para mapakinabangan ng mga makakarinig, o ito'y magtataglay ng kamatayan sa kapinsalaan ng mga nakakarinig. We need to be very careful. Huwag tayong magsusunog ng mga tulay na nagduduktong sa ating mga relasyon. Maging maingat sapagkat ang mga relasyon na ito ay kailangan mamintini at mapanatili ng mga maingat na pagsasalita. That is why the Apostle Paul reminds us that our speech, our talk, should always be with grace, seasoned with salt. If you believe that, say amen. Huwag po tayong maging marahas at mapangahas sa pagsasalita na later on, babawiin mo at pagsisisihan mo rin. Sasabihin mo, bakit ko ba nasabi yon? Sana hindi ko sinabi yon. Tandaan, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Pero kung pinroses mo yon, inisip mong maigi, bago mo binigkas, baka hindi mo yon binigkas sapagkat yun ang naging dahilan ng pagkakasira ng mga relasyon na dapat sana'y hindi nangyari ang mga pagkakasira ng mga relasyon tulad ng relasyon ng mag-asawa, ng pamilya, ng kapatiran at maging ng pagkakaibigan. Ephesians chapter 4 verse 29, the Apostle Paul further writes, "Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers." Now take note, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Yan yung pinag-uusapan po natin sa araw na ito. How to impart grace to the hearers through the words we say. There are three important words there in that particular verse. The words are corrupt, good, and edification. The word corrupt comes from the Greek word sapros, meaning worthless or useless. Mga salitang walang kabuluhan, mga salitang walang pakinabang. Useless, worthless. We need to be very careful with our words. The Bible also says, when words are many, sin is not absent.
you need to be very careful with words because less talk, less mistake. You need to control the words. Hindi naman pwedeng no words. Sabi ng iba, no words, no mistake. I don't even agree with that. Sapagkat if you are not willing to say words, you will not even bless other people or even bless yourself. Sapagkat sa pagbigkas natin ng salita, bine-bless din natin ang ating sarili, bine-bless din natin ang mga nakakarinig sa atin. Of course, we can commit mistake when we say something. Hindi naman pwedeng hindi tayo magkakamali. Importante lang na maisip nating mali yung ating nabigkas, mali yung ating nasabi, and be willing to apologize. Sabihin natin, pasensya na. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nagkamali lang ako ng napili kong salita. Paumanhin. At sa kabilang panig, ang tao naman ay handang magpatawad, hindi masisira ang pagkakaibigan sapagkat ang tunay na magkaibigan ay handang magpatawad sa anumang pagkakamali, lalo na ang mag-asawa at ang pamilya sapagkat yan po'y tunay na nagmamahalan. Can you say amen? Because love is greater than our wrongs. Because the Bible says, love keeps no record of wrongs. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kinakalimutan na ang pagkakamali. Dapat tandaan, maging maingat sa ating mga sinasabi. Dapat po ay merong worth at kailangan useful. Dahil kung hindi, ang category po niyan, corrupt. Sapros. And the word good comes from the Greek word agathos, meaning beneficial, may pakinabang. You want to build up, you want to lift up, you want to encourage, you want to make the person smile. Gusto mo ngumiti siya, gusto mo maging magandang araw niya, gusto mo maging masaya siya. You want to say something good, may magandang bagay kang bibigkasin. Agathos, beneficial. The word edification comes from the Greek word oikodome. Ito'y galing sa dalawang salita. Oikos meaning house, doma meaning build up. Oikodome meaning build up. You have to say something that can build up. Magpapalakas ng loob, magpapatibay, magpapaganda. Magsalita tayo ng salitang magpapalakas ng loob ng ating kapwa. Magsalita tayo ng salitang magpapatibay ng ating pamilya, ng ating pag-aasawa, ng ating pong pagmamagulang at maging ng ating pagkakapatiran. Sa madaling salita, alisin natin yung salitang walang pakinabang. Maging maingat tayo sa pagbigkas ng salita at dapat ito'y may pakinabang at ito'y makapagpapatibay ng ating pagkakapatiran. Yun po ang ibig sabihin ng oikodome. The question is, what are grace-filled words? The answer is, these are beneficial words to build up the hearers. I want to say that again. Grace-filled words are beneficial words to build up the hearers. Beneficial, agathos. Build up, oikodome. Yan po ang ibig sabihin ng grace-filled words. Tandaan po yung sabi na Apostol Pablo, what is good for necessary edification. What is good, agathos, for necessary edification, oikodome, build up, that you may impart grace to the hearers. In short, if you want to impart grace-filled words, you have to say words that will build up others. You have to speak beneficial words that would build up the hearers. Can you say amen? Let me share with you today two descriptions of grace-filled words. Number one, grace-filled words
do not condemn. Grace-filled words do not condemn. Ang ating Panginoon Kristo, kailanman ay hindi bumigkas ng salita ng paghusga sa mga makasalanan. Never. You can read that in the Word. Jesus was never angry with sinners, but He spoke kindly to them. He spoke grace-filled words with them. Kung meron man pong matalas at maanghang na mga salita na binigkas ang Panginoon ay patungkol sa mga religious leaders, mga hipokrito, ang mga taong nagkukunwaring makadiyos, pero ang totoo sila'y hindi. Na ang sabi ng Panginoon, sila'y katulad ng mga libingang mapuputi lang sa ibabaw, ngunit ang loob ay mga bulok na buto, sapagkat ito yung mga taong mas pinapahalagahan ang kanilang relihiyon kaysa sa mga tao. Later on, I will show you that one incident when Jesus got angry because these people valued the religion more than the people. Mahalaga po ang mga tao, sapagkat yan ang dahilan kung bakit ang Panginoon Kristo ay naparito. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang tao po ay merong infinite value, sapagkat ang tao po ay hindi mawawala kahit kailan. Pagkalipas ng buhay na ito, buhay pa rin ang tao, either with God in heaven or away from God in hell. But man is an eternal being. Man will live forever. Kaya hindi siya po pwedeng i-devalue. Alisan ng halaga. Mas mahalaga po ang tao kaysa material at pinansyal. Mas mahalaga po ang asawa mo kaysa pera. Mas mahalaga ang mga anak mo kaysa sa profesyon mo. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa mga bagay-bagay na mayroon ng mundo na ito, sapagkat iyan ay mga taong malapit sa iyong puso. Kung mahalaga ang lahat ng tao sa buhay mo, may mga taong inilagay ang Diyos sa buhay mo na mahalaga at dapat mong pahalagahan. And with that kind of mentality, you do not want to hurt them. You want to preserve relationship. You want to convey love. You want to convey mercy. You want to convey grace, because grace is greater than all. Can you say amen? Amen. Hindi po naging mapangahas ang Panginoon Jesus sa pagbigkas ng salita pag ang kausap niya ay mga di mananampalataya. Naiintindihan ng Panginoon ang lagay ng makasalanan. Jesus understood well why sinners sin. Kaya hindi niya hinuhusgahan ng makasalanan dahil alam niya kung bakit ang tao nagkakasala. Alam ng Panginoon Jesus na kung bakit ang tao nagkakasala dahil minana natin ang kalikasan ng kasalanan mula kay Adan. Nang magkasala si Adan, kumapit sa hibla ng ating pagkatao ang dungis ng kasalanan kung kaya't ang tao'y nagkakasala. You need to keep in mind that dogs bark, birds fly, fish swim, sinners sin. Natural sa asong kumahol. Nagugulat ka ba kung ang aso'y kumakahol? Ang sabi mo, wah! Nakakagulat ang aso kumakahol. Natural ba sa aso ang kumahol? Nagugulat ka ba? Wah! Ang ibon lumilipad? Nakakagulat. Natural ba sa ibon ang lumipad? Nakabalita na ba kayo ng isda na nalunod? Hindi ho pwedeng malunod ang isda, sapagkat ang isda natural marunong lumangoy. Ano po sinasabi ni Bishop Amy? Ito'y bahagi ng naturalesa. Natural sa asong kumahol, natural sa ibon ng lumipad, natural sa isda ang lumangoy, natural sa tao ang magkasala, sapagkat nang ipinanganak tayo, nakakapit na sa hibla ng ating pagkatao ang sin nature. Ito po yung makasalanang likas na minana natin kay Adan. Ito rin ang dahilan kung bakit si Jesus ay hindi nagkasala, sapagkat si Jesus ay hindi galing kay Adan.
Si Jesus ay hindi bunga ng pagsasama ni Jose at ni Maria. Si Maria ay nagdalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu. Si Maria at si Jose ay magkatipan, pero bago sila nagsama, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao sa pamagitan ng banal na Espiritu. Si Jesus ay hindi galing kay Adan. Si Jesus ang ikalawang Adan. Kaya wala po siyang mantsa ng kasalanan. And that is the reason Jesus did not commit sin. Maliwanag sa Bible, He knew no sin. 2 Corinthians 5:21. In Him no sin. 1 John 3:5. And the Bible says, He did no sin. 1 Peter chapter 2 verse 22. Yan din ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakasala, sapagkat tayo po bago pa ipinanganak ay makasalanan na. Ang sabi ng relihiyon, ang tao ay naging makasalanan dahil nakagawa siya ng kasalanan. Ang sabi ng Biblia, ang tao ay gumagawa ng kasalanan sapagkat ang tao'y makasalanan. You are already a sinner long before you ever committed your first sin. Tayo naging makasalanan hindi dahil nakagawa tayo ng kasalanan. Tayo'y naging makasalanan dahil minana natin ang kasalanan ni Adan. I am saying all this for you to understand that Jesus spoke kindly to sinners because Jesus understood the real problem. The real problem is not what people do. The real problem is what people are. People are already sinners long before they practice sin. Naintindihan ng Panginoong Hesus kung bakit ang tao ay makasalanan at ang tao'y nagkakasala sapagkat alam ni Hesus kung ano ang problema. Remember, you cannot solve the problem that you do not know. Fundamentally, before you can solve the problem, you have to know the problem. Because if you do not know the problem, you cannot solve the problem. Remember the old saying, you cannot face the problem if the problem is your face. And that's exactly true. Maaring nakakatawa nating maisip pero totoo. People are trying to fix the problem and they cannot because people is the problem. Ang tao talaga ang problema. How can you fix a problem if you are the problem? Kaya pinipix ng taong problem. Kaya ang sabi ng mga tao, kailangan natin ng edukasyon para ang tao hindi na maging makasalanan. So, pag ang tao daw ay mal-edukado, nagkakasala. Pag hindi na mal-edukado, hindi na magkakasala. Hindi totoo yun. Kapag hindi nakapag-aral, snatcher. Kapag nakapag-aral, congressman. Now, hindi ko nilalahat. Huwag kang magalit. Nanonood sa broadcast na ito. Hindi yung congressman mo ang tinutukoy ko. I am talking in general terms. Mayroong mga tao, mga kapatid, kapag nakapag-aral, siya po'y nagiging educated sinner. Sinner pa rin. Kaya lang, mayroong master's degree at may PhD, pero sinner pa rin. Sapagkat hindi kayang lutasin ng edukasyon ang problema ng kasalanan. Sabi ng iba, kaya ang tao nagkakasala dahil walang relihiyon. Kaya ipinasok ang religion para ang tao dahil bumait. Hindi totoo yun. Sapagkat kapag ang tao, mga kapatid, ay merong relihiyon, makasalanan pa rin. Ang tawag, religious sinner. Bago gumawa ng kasalanan, nagdadasal, sana wag siyang mahuli ng asawa niya sapagkat siya'y binabalaan, pag nahuli kita, patay ka. Kaya po siya'y nagdadasal, sana wag siyang mahuli. Relihiyoso pa rin. Sa loob ng kulungan, meron pong mga taong merong relihiyon, pero nandun pa rin po sila sa pusod ng paggawa ng kasalanan. Sinasabi nito para maging malinaw lang sa atin, hindi sagot ang edukasyon, hindi sagot ang relihiyon. Yan po'y man-made, gawa lang ng tao. We cannot fix the problem because we are the problem. Only God can fix the problem. And He did. Sa pamagitan ni Jesucristo, nilutas niya ang problema ng kasalanan. Shout amen.
Ang Greek word ng sin ay hamartia, sinful nature. We inherited from Adam. Ang Greek word na hamartano, sinful acts. Nauna ang hamartia bagong hamartano. Ang hamartia ay noun. Ang hamartano ay verb. What you do, hamartano. Who you are and what you are, hamartia. You receive the sinful nature and you do sinful acts. Ano nauna? Sinful acts or sinful nature? Sinful nature. That is why Jesus understand the problem well, so he did not condemn sinners. Naintindihan niya kung bakit ang tao ay nagkakasala sapagkat siya'y ipinanganak na makasalanan. Sabi ng Psalm 51 verse 5, tayo po'y sinful at birth. Sinful from the time our mother conceived us. Mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina, tayo po'y makasalanan na. At tayo ipinanganak na makasalanan. And what do you expect? Do you expect dog to bark? Do you expect bird to fly? Do you expect fish to swim? Therefore, you expect sinners to sin. Talagang magkakasala at magkakasala ang tao. And the only reason why Jesus Christ came, not to remove hamartano, but to remove hamartia. Ang nagdala ng hamartia ay si Adan. Ang gumagawa ng hamartano ay tayo. At kaya naman tayo mayroong nagagawang hamartano dahil sa dinala ni Adan. Jesus came to remove what Adam brought into the world. And that is hamartia. I'll show you the verse. John chapter 1 verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." The sin, S-I-N, singular, sin. Ang Greek word na ginamit, hamartia. Not sins, not hamartano, sin, hamartia. Yun po yung kasalanang dinala ni Adan sa sangkatauhan. Romans 5:12, dahil sa kasalanan ni Adan, ang buong mundo ay naging makasalanan. Ito yung dinala ni Adan. And this is the very reason why Jesus did not speak harshly to sinners. Because Jesus understood it well why people sin because of what Adam did. In fact, he was so merciful. He was so filled with so much grace as he conveyed himself with sinners. Sapagkat ang tanging dahilan kung bakit si Jesus ay naparito ay upang alisin ang kasalanan, hindi po mga kasalanan. Now, why I say that? Kung ang dahilan ng ipinarito ni Jesus ay para alisin ang mga kasalanan, bigo ang ipinarito ni Jesus. Dahil naparito na si Jesus, umalis na si Jesus, nandito pa rin ang mga kasalanan. Nakakasala pa rin ba ang mga tao ngayon? Sa makatwid, kung yan ang dahilan ng kanyang ipinarito, may tuturing nating bigo ang kanyang ipinunta dito. Pero hindi po yon ang kanyang ipinunta sa mundo na ito. Hindi po siya pumunta para pitasin ang mga bunga ng kasalanan. Naparito siya para bungkalin ang ugat ng kasalanan. Iba ang mga bunga sa ugat. Ang ugat ng mga kasalanan ay ang kasalanan na galing kay Adan. Ang bunga ng mga kasalanan ay yung ginagawa natin. Kaya kung magiging mapaghusga ka sa makasalanan, hindi mo naiintindihan kung ano ang ugat. You need to understand the root. Jesus did not come to pick the fruits of sin, but to pull out the root of sin. Ang ugat ng lahat ng ito ay ang ginawa ni Adan. Kaya si Jesus ay naparito para alisin ang kasalanan. Tatanungin ko po kayo,
Magagalit ka ba sa taong ipinanganak na bulag na wala siyang nakikita? Tinatanong ko po kayo. Magagalit ka ba sa taong ipinanganak na bulag na wala siyang nakikita? Sasabihin mo ba sa kanya, bakit wala kang nakikita? Dapat may nakikita ka. Ang tanong, kasalanan niya ba na siya ipinanganak na bulag? Gusto niya bang ipanganak siyang bulag? Kung papipiliin po siya, ipanganak na bulag o ipanganak na nakakakita, ano sa palagay niyong kanyang pipiliin? Nakakakita. Sa makatwid, ang tao'y nagkakasala sapagat ipinanganak tayo makasalanan. Now, laruin niyo to sa inyong kaisipan. Bakit si Jesus hindi nagkasala? Sapagkat siya ipinanganak na walang likas ng kasalanan. Now, tatanungin ko kayo, kung ipinanganak tayong walang likas ng kasalanan, magkakasala po ba tayo? Hindi. Sa makatwid, yung mga nagagawa po natin ay bunga ng ugat ng kasalanan galing kay Adan. That is why the real problem is what Adam did. What Adam did, he made us all sinners by default. Because we all came from Adam. Now, I am taking time explaining this because you cannot speak grace-filled words with people unless you understand this very well. You will always condemn people. Pastors will always condemn sinners because they do not understand why people sin. Listen carefully. Natural po ba sa bulag ang walang makita? Natural ba sa tao ang magkasala? Sumagot po kayo, natural ba sa tao ang magkasala? Sa makatwid, hindi dapat husgahan ang tao sa pagkakasala. Manapa, ibigay natin ang solusyon sa pagkakasala. Hindi edukasyon, hindi relihiyon. Si Jesus ang solusyon sa kasalanan. Shout amen. People will go to hell not because of the many sins they have committed. They will go to hell only because of one sin and one sin only. They have rejected the grace of God. God cannot send people to hell because of the many sins they committed. If God would do that, that would be the height of injustice. Hindi pwedeng itapon ng Diyos ang tao sa impyerno dahil sa mga kasalanang kanyang nagawa. Na kaya naman niyang nagawa ay sapagkat meron siyang likas na kasalanan na hindi niya pinili. Minana niya galing kay Adan. Kaya ang aking argumento, kung hindi po nagkasala si Adan, wala pong likas ng kasalanan, wala tayong namanang sin nature. And guess what? We will never commit sin. We commit sin because of what Adam did. And you will not go to hell because of Adam's sin. Mantak mong isipin. Itatapon ng Diyos ang tao sa impyerno dahil sa kasalanan ni Adan. Mga kapatid, dito nga sa mundo na ito, hindi pwedeng mangyari yan. Pwede ka bang pagdusahin sa kasalanan ng ibang tao? Tinatanong ko po kayo, kung nakakaindi tayo ng justice, if we can understand what justice is, pwede bang pagdusahin ang isang tao sa kasalanan ng iba? Hindi. Kung hindi pwede yan, sa hustisya ng tao na hindi perpekto, mas lalong hindi pwede yan sa hustisya ng Diyos na ganap at perpekto. But make no mistake about this. People will still go to hell. Not because of Adam's sin, not because of the sins you have committed because of what Adam did, but people will go to hell because they rejected the grace of God.
Kaya ganun na lang ang ating pakiusap. Tanggapin nyo ang biyaya ng Diyos. Receive the grace of God. If you receive the grace of God, then and only then you are saved. Because the Bible says you are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. If you believe that, say amen. Jesus did not condemn anyone. He came not to condemn, but to save. John chapter 3 verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. The first time He came as a Savior. But make no mistake about this, the second time, He will come as a judge. Not yet. Hindi pa ngayon. You still have time. Mga nanonood sa broadcast, meron pa po kayong panahon. But it's closing time. Malapit nang magtapos ang panahon na inilaan ng Diyos. Bukas pa ang pagkakataon. That's why we are giving you the opportunity. Receive Jesus today. Receive the grace of God today and be saved. Because He is the only Savior. Can you say amen? The second time, babalik ang Panginoon, He will be the judge. Wala na tayong dapat katakutan sa araw na yan, sapagkat ang ating mga kasalanan ay hinusgahan na sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan ni Hesus Kristo at tayo'y ligtas na magpakailan paman. Keep in mind, ang kasalanan hindi pwedeng husgahan ng 2 beses. Ito'y hinusgahan na kay Kristo, hindi ka na huhusgahan. Pero kapag tinanggihan mo si Kristo, tinanggihan mo ang grasya, disgrasya ka sapagkat huhusgahan ang kasalanan mo ng pagtanggi sa biyaya ng Diyos. That is the only sin you are responsible. Ang kasalanang ginagawa mo ay dahil sa ginawa ni Adan. Pero ang tanggihan mo ang biyaya ng Diyos ay hindi dahil kay Adan. Yan ay dahil na sa sarili mong pasya. Sapagkat meron kang kalayaang mag-isip, may kalayaan kang magpasya. You are a pre-moral agent, you are not a robot. You have a free will. Once you hear the word of God, you will receive faith. And once you have that faith, you will call. And the Bible says, whoever call on the name of the Lord shall be saved. And now that you are saved forever because of the grace of God. Give Him praise. Hallelujah to the Lamb of God. John chapter 4, Jesus did not condemn the woman at the well for having 5 husbands. Nung malaman ni Jesus, 5 ang kanyang asawa, hindi po siya nagulat. Hindi nagsalubong ang kanyang kilay at tumaas ang kanyang kilay. Sabi niya, wow! Ang landi mo! Nakalimang asawa ka! Jesus did not do that. Jesus did not condemn the woman at the well for having 5 husbands. You know why? Jesus understood well. Ang babaeng ito'y nakalimang asawa dahil meron siyang hinahanap na hindi niya matagpuan. Sa unang asawa, pangalawa, pangatlo, pangapat, panlima. Kung hindi sila nagtagpo ni Jesus, makakasampu pa ito. Sapagkat hinahanap niyang hindi niya makikita kanino man. Sabi ni Jesus, babae, ang sinumang uminom ng tubig mula sa balong ito'y malaging mauuhaw. Pero ang sinumang uminom sa tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Shout amen. He spoke kindly to her. He spoke kindly to her. Why? Because Jesus understood the real problem. Grace-filled words. John 8, Jesus did not condemn the woman caught in the act of adultery. He did not say, sorry woman, you deserve to die. Pasensya ka. Nakiapid ka. Ayon sa batas ni Moses, dapat kang mamatay. Wala akong magagawa sa iyo. Sorry. Pero hindi po.
Hindi siya hinusgahan ni Jesus. In fact, ang sabi ni Jesus, babae, nasaan ang iyong mga taga-usig? Ang sabi niya, wala na po sila. Ako man, hindi kita hinuhusgahan. Tumayo ka na at huwag nang magkasala. Ang babaeng ito'y nagbago dahil nakatanggap ng grasya ng ating Panginoon. Hallelujah! John 8:11, neither do I condemn you, go and sin no more. It is important also to understand, Luke chapter 8, Jesus did not condemn the woman with an issue of blood for touching him. Jesus did not say, you bloody woman, how dare you touching me with your dirty hands? No, Jesus did not say that. Hindi niya sinabi yun. Naintindihan ni Jesus na gustong-gusto ng babaeng ito na gumaling. Naubos ng kanyang pera sa pagpapagamot sa mga doktor at paggamutan. At ang tanging pag-asa niya ay si Jesus. Naisip niya, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. She did. Touched the hem of Jesus' garment, and she was made whole. Jesus did not condemn the woman. In fact, Jesus said, daughter, be of good cheer, your faith has made you well. Go in peace. No condemnation. Grace-filled words. Ano po ang lahat ng mga binibigkas sa salita ng Panginoon? Grace-filled words. Ayon sa batas ni Moses, kapag ang babae may agas ng dugo, hindi pwedeng lumabas ng bahay. Hindi pwede siyang lumapit sa tao. Hindi niya pwedeng hawakan ng tao. Ang sino mang hawakan niya ay magiging marumi. Ang upuan na kanyang uupuan ay magiging marumi. Ang damit na kanyang isusuot ay magiging marumi. At hindi siya po pwedeng sumama sa kalipunan ng mga tao. Hinawakan niya si Jesus. Hindi naging marumi si Jesus. Kabaliktaran ang nangyari. Ang marumi ay luminis dahil dakila ang biyaya ng Diyos. Grace is greater than the law. I want to say that again. Grace is greater than the law. You have to keep in mind, grace is greater than the law. Can we say that together? Grace is greater than the law. One more time. Jesus spoke kindly to this woman because Jesus understood well that grace is greater than the law. Jesus is greater than Moses because Jesus is the grace of God. Can you say amen? Luke 19, Jesus did not condemn Zacchaeus, the tax collector, for his greed and love of money. Si Zacchaeus ay sugapa sa pera, ganid at mapagmahal sa pera. Pero hindi siya kinondemn ni Jesus. In fact, Jesus went into his house, which is forbidden for any Jew. Hindi pwedeng pumasok sa bahay ang sinumang Hudyo sa bahay ng maniningil ng buwis. Jesus went into his house. Why? Because Jesus is the grace of God. Siya yung biyaya ng Diyos. He is the personified grace of God. Grace and truth came by Jesus Christ. Si Jesus ang biyaya ng Diyos. At nung dumating ang biyaya ng Diyos sa bahay ni Zacchaeus, nagbago ang buhay ni Zacchaeus. Biyaya lang ng Diyos ang makakapagpabago sa buhay ng mga tao. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. Hallelujah. What did Jesus say when he went into the house of Zacchaeus? Salvation has come into this house. Zacchaeus responded well to the grace of God. He said, I will give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Real change. Bakit nagkaroon ng pagbabago ang mga taong binanggit ko sa inyo?
sapagkat ibinigay ang grasya ng Panginoon. Bakit maraming mga tao hanggang ngayon hindi nagbabago? Sapagkat sila'y hinuhusgahan. Sa halip na unawain, sa halip na sila'y mahalin, sa halip na i-offer ang grasya at ang awa ng Diyos, sila po'y kinukondem. Kung papayagan lang natin sila na makapasok sa loob ng simbahan, nang hindi sila hinuhusgahan, at bigyan natin ng sapat na panahon, marinig ang pag-ibig ng Diyos, walang tao na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Number 1, grace-filled words do not condemn. Grace-filled words do not condemn. That is exactly what Jesus did. Look up here, look at my eyes. This is what we should do. We can do it. In Christ, we can do this. Can you say amen? Number 2, I'll close with this. Grace-filled words build up. Grace-filled words build up. These are words of affirmation, not based on works, but based on grace. It is a lot easier to speak words of affirmation to those who have performed well. Madali yon. Pero yung hindi nagpe-perform o yung wala pang nape-perform, then you will speak words of affirmation. It takes grace to do that. Matthew chapter 3, the Father affirmed His Son long before Jesus started His ministry. Doon po sa Jordan River, near the wilderness, near the Dead Sea, the lowest point of the earth, about 1,400 plus feet below sea level. Ito yung pinakamababang bahagi ng mundo. Dahil ang tubig ng Jordan River ay tumutuloy naman po sa Dead Sea. It is just nearby. Dito nagsalita ang Ama, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Kailan to binanggit ng Ama? Bago pa po nag-ministry si Jesus. Nalulugod ang Ama sa kanyang anak, hindi dahil sa ginagawa ng anak, kundi dahil ito ang kanyang anak. Hiwalay sa performance. Wala pang preaching, wala pang teaching, wala pang healing. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. If you can understand this, you can build up your children. You can build up your grandchildren. You can build up the people around you. Huwag mong hintayin mag-perform sila and then I am pleased with you. You speak grace-filled words because these people are important to you. These are the people you love. Hindi sila personor. Maring hindi sila dean's lister. Maring hindi sila kasing galing ng kuya nila, ng ate nila. O maring hindi sila kasing talino ng classmate nila. It's okay, my son. It's okay, my child. It's okay, my daughter. I love you and you will always be loved in this family apart from your performance. If children will grow up in that kind of environment, they will know how to express love out there. They don't have to earn our love. They don't have to earn the love of the father, the love of the mother. Mahal kita pag first honor ka. Paano kung repeater siya? Love kita dahil, paano kung hindi siya makaabot sa standard mo? Nung nag-aaral ka, first honor ka. Yung anak mo, 10 taon ng grade 3. Wala kang magawa. Dahil mana sa tatay. Dahil mahal mo yung tatay, mahal mo rin yung anak. Mga kapatid, ang tunay na pagmamahal, hiwalay sa performance. You speak words that will build up. Can you say amen? Not only once, the second time you can read in Matthew 17. This happened on top of Mount Hermon, about 9,000 plus feet above sea level, the highest mountain in Israel. This is where God spoke from heaven the second time. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Anong pagkakaiba ng dalawa? Yung una at the lowest point, yung pangalawa at the highest point. Walang performance,
this is my beloved Son. With performance, this is my beloved Son. Why? Because grace is greater than our performance. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Ephesians chapter 4, verse 29 to 30. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Look at verse 3. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Napakarami na pong teaching about grieving the Holy Spirit. Pag ginawa mo to, mag-grieve ang Holy Spirit. Pag ginawa mo to, mag-grieve ang Holy Spirit. But we have to interpret the text according to its context. Saan nyo ba nabasa yung teaching about grieving the Holy Spirit? Dito sa Ephesians chapter 4, verse 30. So for you to understand Ephesians 4:30, you need to understand Ephesians 4:29. Sapagkat ang 30 ay galing sa 29. Mabigat na aral yon. Kasi kung hindi mo alam na ang 30 galing sa 29, paano mo maiintindihan ang grieving of the Holy Spirit? Mas malalim na aral ang grieving of the Holy Spirit than a simple math. 29 ang kasunod, 30. Saan po binanggit ang grieving of the Holy Spirit? Verse 30. Now, ano po ang simula ng verse 30? And, ang and po mga kapatid ay coordinating or continuing conjunction. Ibig sabihin, naglagay lang ng 30, pero ito'y part pa rin ng 29. So you need to understand that grieving the Holy Spirit is according to verse 29. And do not grieve the Holy Spirit. The question is, what grieves the Holy Spirit of God? The answer is, the Holy Spirit grieves when our words are not full of grace. The Holy Spirit grieves when our words are not full of grace. Napipigati ang banal na Espiritu. Kung meron pong corrupt words proceeding out of your mouth, when you speak words that are not beneficial, words that would not build up people, sabi ng verse 30, do not grieve the Holy Spirit. Now, mga kapatid, look at verse 31 and 32. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you. See, very consistent si Paul. Binanggit niya sa verse 29 about speaking. Binanggit niya sa verse 31, evil speaking be put away from you. With all malice. Look at verse 32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. The supreme expression of grace is the affirmation that you are forgiven. I want to say that. The supreme expression of grace is the affirmation that you are forgiven. To be forgiven is one thing. To receive the affirmation that you are forgiven is another thing. Now look up here. Is it possible na pinatawad ka na pero hindi mo pa alam na pinatawad ka na? Tinatanong ko kayo, is it possible na nakagawa ka ng hindi maganda sa isang tao? Napatawad ka na niya pero hanggang ngayon hindi mo alam kung napatawad ka na ba niya? Is it possible? That is why you don't just forgive. You must tell the person, hey, I forgive you. Because the affirmation of forgiveness is grace-filled word. Sinabi ba ng Bible na pinatawad na tayo? Sinabi po ba ng Diyos sa kanyang salita na pinatawad niya na lahat ng ating kasalanan? That is affirmation. You don't have to worry. Hindi ka na dapat mag-alala. Wala ka ng atraso sa harapan ng Diyos. Pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan.
And let us do likewise with people who sinned against us, people who hurt us, people who sinned against us. Let us forgive them and let them know, hey, pinatawad na kita. Judas ka. Na walang pag-uusga dahil ang pangalan niya talaga'y Judas. Meron bang tao ang pangalan Judas? Huwag kayong mag-overthinking, ha? Nagbibigay ako ng halimbawa sa taong nagkasala ng pangalan ay Judas. Kaya sinasabi sa kanya, pinatawad na kita, Judas ka. Mga kapatid, ang pagpapatawad ay dakilang bagay. Pero yung mabigkas mo ito, kahit pautal-utal, dahil talagang medyo mabigat pa ang sama ng loob mo. Pero pag lumabas na sa bibig mo, luluwag ang iyong paghinga. Sapagkat alam mo, masaya ang magpatawad. Masaya ang patawarin. Masaya ang biyaya ng Diyos. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Let's see them again. 2 descriptions of grace-filled words. Number 1, grace-filled words do not condemn. Number 2, grace-filled words build up. Condemn no one and build up everyone. The big idea is, in Christ, I can speak grace-filled words. Are you in Christ? Yes. You can do that. I can do that. We can do that. We can speak grace-filled words. What is the big idea? In Christ, I can speak grace-filled words. Of course, we can speak grace-filled words because we are in Christ. Christ in us, the hope of glory. We do not want to end the broadcast without giving you, who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today and be saved. Lahat ng pinag-usapan natin dito, kay Jesus magsisimula. Pag tinanggap mo si Jesus, maligtas ka, matanggap mo ang grasya, and you can now speak grace-filled words because you can only do that in Christ. If you want to receive Jesus into your heart, I am inviting you right now to pray with us. Taas mo ang iyong dalawang kamay. Inaanyayahan ko po sa lahat ng mga kabiyayang narito sa loob ng bulwagang ito. Samahan natin ang ating mga bisita. Taas natin ang ating dalawang kamay at manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod ka sa panalangin ito, bigkasin mo at ariin mong isang personal mong panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, binabati ka namin. Welcome to the family of God. Hallelujah to the Lamb of God. Welcome. Welcome. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay.
kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman, matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Atin po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon nang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? One more time. In Christ, I can speak grace-filled words. Are you in Christ? Are we in Christ? We can do it. We can speak grace-filled words. If you believe that, say amen. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast today. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are Sarito.